So, gumimik kayo kagabi. Mas kami. Tapos, pag gimik nyo kagabi dito sa New Zealand, tayo na muntik pa, i-deport pa rin ako. ayoko papasukin. Sabi kay Lasing na Mac, ako, di pa sabi kay Mac, ako umiinom. you drunk already, sabi ni Mac. We just got here, sabi ni We Mac. just got here from the Philippines, sabi ko nga. Kala lasing na agad. Pero pinapasok ka. Hindi na nga. Hindi na. Hindi talaga kami pinapasok. Doon, meron na naman tayong kwento Saan ba? kagabi. Diyan ba, Dan? Hindi talaga kami pinapasok as in. Pagpasok namin, kami lang tao. Walang tao. Dito ka. Ang isang Gako Natics at saka yung the one and only Captain Hook, hindi po daw pinapasok dahil mukha daw lasing. Sabi mo kasi may tattoo, bawal. Tayo natin yung story. Si Mac po hindi nakasama sa Canada dahil sa problem niya Dahil sa... kay Jerwin. Hindi, sa visa of course. Ngayon, nagka-visa yung Mac ang problema namin, makakalampas basta sa immigration. So dumating na yung point, okay na tayo, si Mac na. Ano yung tanong kay Mac? Anong tanong kay Mac? Daming tanong. What's your purpose here sa New Zealand? Sabi ni Mac, holidays. Evil lovers in a holiday. So, mga ka-amazing, explain ko lang po yung ating quality amazing cup. So guys, ito yung bagong merch ng PBA Moto Club. Kasi yung quality niya parang new era. Di, mas maganda pa. Oo, mas maganda pa. Tingnan nyo, maganda yun. Pulido yung niya. Walang mga, di ba yung mga iba nakikita mo yung stitching? Di ba? Ito, maganda. Sinasabi mo, parehas lang. New era. Amazing. Amazing. Mac, ano mo nasabi mo sa sombrero natin? Bag mo sa likod. PBA Moto Club. Makadaan ba dito? Quality talaga siya. Ganda. Mahilig ako sa cup pero ito talaga maganda. Saka yung stitch niya pa lang, pulido ni. Mick, saan ka? Kung pamimigay yan, ha? Yes sir. Sold out na yung 100. Bro, 200 dito. na lang Ano yung natitira. pinisi-make? Para sa mga kapwa amazing natin. God bless our trip. Sa Diyos eh. Let's go. Ano daw sabi? Mac, ano sabi mo? Mabalik lalo yung loob ko kay God. Siyempre, dati doon sa PBA Moto Club, ano tayo? We encourage everyone na member natin to be a good person. Tama, Mac? Kahit mabash, tama? Hindi, mamabash tayo dahil... Lipat kayo doon sa YouTube channel. Hindi tayo mag-usap. Hindi, Kuya Don, alam mo bakit tayo mamabash? Kasi minsan kasi, pag sinabi ka ng totoo, makakasakit. Pero at the end of the day, may matututunan tayo. Mac, ano sinabi mo, Mac? Sabi mo, nag-chipin tayo para kay Mick. Dahil siyempre, papaline up natin, palalaroin natin yung anak ng Tingris Sakuragi 2.0. Ano sinabi mo? Siga ako daw, unang-unang magbibigay. Binaliktad ah. Kanya sabi mo, siga mo, ayaw. Bibig ko na yung kabali kay Mick. camera yun eh. Hello. Shoutout sa ano natin. Shoutout yung mga AFC members. Yo! Ito na po sila, yung mga taga-Tauranga, BJ. Ito na yung mga kalaban. Handa-handa na kayo. Dahil hindi kami nakahanda. Kakain na sila ulit ng marami. Basketball dyan. Yan yung gusto natin eh, di ba? Filipino community. Tsaka may challenge ako. Panyor ba yun? Panyor? Titikman nila mamaya to. Okay. Sigat to sa New Zealand, Marmite. Marmite? Ano yan? Yeah. Oh, Marmite. Marmite. Sigat to sa New Marmite. Zealand. Ano yan? Palaman to. Palaman daw sa tinapay. Palaman to. Oh. Pero patitaste ko sa inyo kung kaya $200 kuya, $200. $200. Kaya yan. Follow niyo pala yung YouTube channel ni Mac. The Hook. The Hook. Cardono official. Ilalabas ni Mac yung kanyang mga... Tapos sa Ay, sinigo nanakit niya. Hindi. Ang PBA Moto Club, i-highlights kayo. So, i-follow natin yung Sakuragi Mark Pingris. Kasi nga, ito yung may 500,000 na subscriber. Para lumipat sa inyo. Ngayon, si Gako Natics naman, yan, comedy yan. Tingnan mo yung mukha pa lang. Tanggalin mo yung mas nakakatawa pag tinanggal mo yung bonnet. Oh, see? Oh, yan yung rugby player natin. Ay, may... Okay, Don Dates 25. Yung ano yan? YouTube. Mga activities ko. Ikaw. Hindi, meron to. JJ. Hunter Brand. YouTube channel. Pero meron ka ng 12,000 subscribers eh. Oh, tayo Tamad ako mag-video. Stop over kami sa Broomfield. Yes, sir. Ang ganda, grabe. Nakita mo yung mga farm. Kasi, pwede tayo sa pag-left. Layo, yung dawat no? Patitonga, New Zealand.
Sa power mo na. Sa power. Hot choco. For hot choco dahil ang lamig ng weather. Ano, mas malamig to sa Baguio, no? Mas malamig dito, no? Naman bro, lamig naman to. Malamig nga ito sa kalit. Okay. Now, we arrived Tauranga, New Zealand. Naligaw tayo eh. Welcome, Pilipinas! Welcome, Tauranga! Welcome. Stay amazing! Stay amazing, idol. Yay! So, Kamusta po kayo? Shout out. Amazing! Amazing. Bro, salam bro. Yeah. Thank you. Amazing. Bibilis. Dito rin pala yung kay Puy Puy. Share with you some inspiring words. I can see that all of you love to play basketball. Who wants to be a professional basketball player someday? Can I see a show of hands? Wow, that's a lot. Do you know that your Kuya is big brother in Filipino? They're all professional basketball players back in the Philippines. Do you want to hear some inspiring words from them? Yes! On how to become a pro basketball player. Yes. Let's interview I'd like to call my husband, two-time PBA champion, UAAP champion, ABL champion, and Rookie of the Year, Rico Mayo-Hofer. On behalf of the PBA Polo Club, say hi, go. We are all the parents. Equal. For you are all equally blessed. For I have the courage to introduce to you the PBA Polo Club. Right? So, for me, when I was on the same age, see that? All of you. So for me, if you want, or if you're dreaming to be an athlete, basketball, swimming, any sports, if you want to excel, remove your gadgets. Less gadgets, more basketball. I'm not really sure what time it is right now. Just drove from... Where Okay ba yung English ko? Okay ba English ko? galing nga eh. Just from Dani ka soto. Inspiring. Na-inspire ako eh. Pati sa outfit. To the kids, what can I give you guys? What message can I give you guys? First and foremost, my word of advice to you guys, before you do anything, or whatever your goal is in life, just make sure you guys put God first. And whatever your goal is, don't let anyone tell you that you can't do it. Growing up, I always wanted, I told everyone I wanted to be a professional basketball player. And
there was a lot of people that said, no, you can't do it, you're too small, or you're not tall enough, or what else? What else have you guys heard? Have you guys heard any negative things? Oh yeah, you're bad at basketball or whatever, but I didn't listen to those people. If I did, I probably would have never made it to the PBA. But you always gotta believe in yourself. Okay? Make sure you guys listen to your parents. You know, stay away from the wrong crowd. That's very important. And of course, do well in school. And most importantly, enjoy the game. All right? So thanks, guys. Have fun. Make sure you guys work hard. Okay, thank you for having us. Thank you, guys. Hello, everyone. Good afternoon. To all the kids, I have 3 important tips to you guys. Always listen to your coaches, to your parents and your teachers, and just enjoy the game every day, practice hard. And if you want to be like your kuyas here, fellow PBA Moto Club members, just enjoy the game every day and work and try to improve every single day. Okay? Yeah. Okay. Thank you guys. Tayo mabot. Tayo mabot mga Bisaya, mga Bisaya. Just be quick sa kids, no? I used to play for the PBA for 17 years. In totality, I played 20 years professionally. So ABCD, this is what we did. Can you listen for 2 minutes? Should be attitude. Having the right attitude, right? Right? Because there are great players but don't have the right attitude. After their careers, they're going nowhere. So if you have the right attitude, whatever it is, studies, sports, whatever, you'll do great. After a career, you'll be great. B, what is B? B, banana, yeah, banana good. It should be the belief. The belief that you can make a difference. Even at an early age, you have that belief that, yes, I'll be good. I'll make a difference, right? A, B, C, what is C? Magaling na counselor ko. Courage, what else? What else? What else? Cucumber, what else? Courage. Courage. Consistency, preference. It should be commitment. Right? Kasi, mali tayo. The right thing because Ay tayo, may natututunan tayo. it's comfortable or because you're doing it because you really want to do it. It should be commitment. Agree? Like for example, you only practice because the facility is good. If it's not good, you're not practicing. Then you don't have commitment. Last, what's last? A is attitude, B is belief, C is commitment. What is D? Discipline. Dedication. Discipline. Very good. Come here. Who's the discipline? Come here. Who's the discipline? Jacob. Yeah. Jacob, say. A hand for Jacob. Hand for Jacob, guys. He's a discipline. Because wait, this is last. You know why? You know why discipline? Because usually we do the right thing when everybody is looking. Right? You're doing this, you're doing your homework because your parents are looking. Right? The players are doing the right thing because the coaches are looking. What if they're not looking? What if your parents are not looking? Are you doing the right thing? Doing the right thing when no one is looking is discipline. That's why players are successful because when practice is over, we do the extra thing. When nobody is looking, we go hard in the morning. When we say go hard, we practice all out. We don't rest. That's why the A, the attitude, B, belief, C, commitment, D, discipline brought us to where we are right now. Do you agree? And when you have all that, E, what is E? Yeah. When you say talent, Effort. when you don't have, when we don't work hard, talent is not. Talent is useless if you don't work hard. Okay, so that's why discipline. You agree? A, attitude, the right attitude. B, belief. C, commitment. D, discipline. That's it. Thank you guys.
So, ayan yung van nila. One van yung mga boys. Yay! Let's go! Tawa lang tao. Eh, ganun talaga yung tsura ko. Shoot. Ganun talaga yung PH, no? Pinoy Sakuragi 2.0. Nagdala. Patingin, labas mo. Guys, hindi kayo jersey. Yung pangaral ng mga anak ko to para hindi magalit sa akin yung nanay ng mga anak ko. Baka sabihin niya, inabando ko naman ako. Ipon lang ako. Kevin! One picture na lang, sama-sama. Amazing, thank you. Sure. Sir Don. Ay, sir, kamusta po? Kamusta, hello? Welcome to Vincent. Nice shirt. Oh, let's go, quick, one group. Yeah, get the photo. Take a selfie. Okay, ready? Everyone wants to join. Okay, ready? Amazing na sila. Congratulate mo naman natin yung member natin sa PBA Moto Club, si LA Tenorio, ng bagong assistant coach ng Gilas team. Nice. Tapos ang head coach na natin ay si Tim Cone. Right? Kita nyo yun? Pure yan, okay yan. General. So, salamat kay Coach Tim sa pagtanggap niya pa rin. Dahil narinig ko, ayaw niya na eh. Ayaw niya. Pero sinabihan siya ni Boss Ramon. Dahil sa respeto niya kaya. Oo, kay Boss Ramon sa kay Boss Al. Pakita mo muna yung view natin. San Miguel na ang hahawak ngayon ng national team natin. Ito, San Miguel. Yun naman to. Gaano ka galing si Al Francis Chua, humawak ng team? Isa lang masasabi ko dyan kasi si Boss Al, daming hawak na mga teams na hindi lang basketball. May hawak din siya sa volleyball, mga college teams. Lahat ng nahawakan niya ng mga programs, nag-champion. So, Tsaka mabait. Hindi ano yan, nung naglaro kami sa Gilas dati, binibigyan kami ng allowance niya. Nagpapadala pa ng allowance namin niya. Tsaka sobrang sarap kasama si Boss Al. And very positive siya lagi. Hindi mo pa na-invite sa PBA Moto Club yan? Hindi, actually, shoutout natin si Boss Robert nun. Nanonood ng PBA Moto Club. Boss Robert, we love you. Lahat ng mga boss natin sa San Miguel. Oo, I think si Boss Al nanonood din. Tapos si Coach Tim. Si Coach Tim ko nanonood. Boss Ramon na. Nanonood sa atin. Si Boss Ramon, di pa pag nakakausap ko siya, baka pag sumigaw si Boss Ramon ng amazing, alam mo na yun. Feeling sa basketball yan, ano ka nanonood dyan, kahit sa opisina. Eto pa, Boss Ramon ang, pag siya ang humawak ng national team, ano ang effect? Full support yan. Full support yan. Hindi, tsaka knowing na yung team niya, winningest team ng PBA, team ni Boss Ramon. Ganda-ganda ng view naman dito. Boss Ramon thank you for accepting the national team. Ancho. Yan ang New Zealand. Anay puno lang yung kinukuha mo. Natakpan eh. Nung pagharap ko ng camera, natakpan na. LA Tenorio noon. Tingnan mo, yung ginagawa niya, sacrifice din yan. Oo, nagpapagamot siya tapos pupunta ka sa Gilas, di ba? Ito na lang sana sa future na games natin. Win or lose, dapat same lang yung support natin. Oo, magkaisa ho tayo mga fans. Hindi yung susupport lang tayo pag nananalo. Pero pag natalo,
Kawawa naman yung nagsakripisyo, di ba? Lahat kasi, alam mo, ganyan kasi mentality minsan ng Pilipino eh. Sa sobrang pagmamahal sa inyo, okay. Pero pag natalo, yung pagmamahal na yun, napapalitan ng galit. Galit na eh, no? Sabi ni Coach Jod, bastos na sila. Pati pamilya ko, nadadamay na. Hindi nila alam, na nakakatulog yung coach. Yan yung mga walang alam sa basketball. Ito kasi hindi nila alam eh. Nung nagpa-practice kami, yung mga coach, hindi pa uwi yung mga yan. Nag-viewing pa sila. Ini-scout tag-isang player, bawat team, bawat player, ini-scout nila yung mga yan. So hindi madali yung ginagawa ng mga coach. Madali lang sa atin na nanonood kasi tayo, nakaupo tayo, nanonood, sumisigaw. Pero pag pinatry mo sa kanila yun, ginagawa ng mga coach, baka umayaw yung mga yan. Tama. Eto, Ping, dahil nandito ka na, ikaw yung experience sa national team. Before they start ng game, nagbulahat ng mga tao. Anong mararamdaman mo as player? Parang binuna rin kami. Kaya nga may coach, siya yung tinitingala namin sa team, di ba? Siya yung head, siya yung tatay, siya yung captain. Siyempre, parang kami mga anak niya, mga sundalo niya, hiniral namin siya, pag binuo siya, damay kami doon. Pag panalo, ang sikat mga player. Ang pagtalo naman, coach ang may kasalanan. Yun, narinig nyo na. Ganun kasi minsan yun. Hindi naman, pag natalo isang team, hindi sinisisi sa lahat ng mga player, sa coach. Pero pag panalo, ang galing kasi ni ganyan, ang galing kasi ni ganito, kaya nanalo. Hindi nila naisip na, siyempre, diskarte rin ang coach, di ba? Coach team ko dati, pag natatalo, sabi niya, akin yan. Pero pag panalo, pag pinapasalamatan yung mga player, pag pinapasalamatan namin si coach team ko, hindi, kayo yan, parang ganon. Credit sa player yan. Ang ganda. Credit din sa sa coach yun. Diba? Yun yung sinasabi ko. Kasi diskarte ng coach yun eh. Yung mga baka o ng New Zealand, no? Daga yun. Daga ba yun? First time ko rin na maka-encounter ng ganyan. Binubuo sariling coach natin. Sa home court? That's nasty. Ganun lang din. Alam ko maraming magbabasa sa akin dito, pero tatanggapin ko yun. Totoo naman kasi. Yung nararamdaman mo, ikaw naging player ka kasi. Sa tingin nyo, maganda yung ginawa nyo? Sa tingin nyo, makakatulong yung mga ginawa nyo? Lalo na kay Clarkson, dinala pa natin from the States. Pagdating dito, binuo yung head coach niya. May sinabi rin si Clarkson. Oo ba? After in-interview siya. Nasaktan din sila. Ayun, player niya na yun ha. Jay, ipagtanggol mo nga ako. Sabi daw ni Snow sa akin. Sabi ni Snow sa akin, lapis na may putput yung pantasa. Sakit naman magsalita ni Brother Snow sa akin. Tama naman siya. Tama naman siya. Tingin kayo. Tama naman, di ba? Tingnan mo. Tama ka dyan. Wala naman siyang maling sinabi. Sige na, Brother Snow, ikaw na ang pogi. Kaibigan yan. Hindi, kaibigan ka namin, Brother Snow. So, Brother Snow, hopefully, stay amazing ka lang. Huwag ka na mag-reply ng rant sa amin dahil... titirahin tayo niyan. Wag mo kami titirahin, Brother Snow. Brother Snow, I love you, kaibigan kita. Alam ko nanonood ka ng YouTube channel namin kasi nag-reply ka kagad dun sa sinabi ko na sana i-respect mo yung head coach natin. Padadalang kita ng chocolate pag uwi ko. Anong klaseng chocolate? Hindi, yung pasalubong ko rin dito, bakit? Kaibigan ko yan. Brother Snow, we love you. Ruwa Golf Club. Dito, masarap magmotor, bro. Oo nga eh. Meron tayo, may schedule tayo. Schedule tayo dito? So magmo-motorbike. Abangan nyo po yung YouTube natin sa motorbike tour namin dito sa New Zealand. Yun. Maganda yun. Gusto na po matulog ni JJ? Matulog ka na? Ako hindi na, para diretso tulog ko mamaya. Ayaw matulog? Para matulog, ingay-ingay mo. Ito lang napansin natin sa New Zealand, no? Hindi lang sa New Zealand, bro, pati nun sa Canada tayo. Hindi, sa mga ibang bansa. Jay, makinig ka ha, may matututunan ka dito. Kahit sa US, alam mo yan, ang farmer sa ibang bansa ay big time. Meaning, inaalagaan sila ng government. Sa Pinas, ang farmer sa atin medyo hirap. Ikaw ang proof na yung mga farmers dito mayayaman sa New Zealand. May pera, pero but they work hard eh. They work like 4 a.m. in the morning hanggang hapon. The good thing, pagka meron silang mga calamity, meron agad government funds. Supported talaga ng government yan. So dito, sinusupport ng government talaga yung farm. Yun yung sinasabi mo na magkaiba, no, Ping? Yun yung kasi ikaw, considered ka na farmer. Tama? Ako din, yung ako negosyo, agriculture. So, yun yung napansin natin, no, na sana gayahin ng government natin
na pag ang tinayo mong negosyo is agriculture, may help from the government. Siguro hindi na susuportahan yun, di ba? Kaya nagkukulang tayo, kaya tayo. nag-export pa tayo, nag-i-import pa tayo, no? Tama. Tsaka marami din ako nakikitang mga farmers sa atin matatanda na. Walang benefits. Nagtatrabaho. Di ba? Nakikita niyo yung bundok iba-ibang kulay, di ba? Oo. Kasi yun yung mga pine tree. So bawat farmer kailangan nilang meron silang lupa para sa mga pine tree, para sa pollution. Or other, kasi or else malaki yung tax na babayaran nila pag wala. Tax, kuya? Yes. So kung wala kang mga tanim na pine tree, malaki yung tax na babayaran mo, tama? Malaki. Nakakabawas. Kasi ang pine tree, may nakatanim na agad doon. Sa kapalit. Magkakasunod kaya mapapansin yung mga bundok. Ito, Magkakaiba kulay. ito ngayon ko lang naisip, agree ka ba? Na sana yung Pinas, gayahin na lang natin yung naging successful na country. Hindi yung diskarte natin na hindi na talaga nag-work. Ha? Hindi. Kasi successful na sila eh. Dapat manggaya na lang tayo kung paano yung diskarte nila. Pwede. No? Pwede. Okay. So ganito po ang buhay namin dito sa New Zealand. Pa-steak lang. Nag-steak night habang naka-jacket. Sa Pinas kasi nakasando tayo doon pag nag-steak. So, nakita kita daw nakaraan eh. At least hindi ganun kalamig. Okay, steak night, my love. With our kababayan here sa New Zealand. Si JD dumating. JD. Si Jack Daniel. Oh, matig. Favorite ni Gako natin dyan. Gax! Nandiyan pala si Jack. Hinahanap ka ni Jack. OMG, ang sarap. Jack Daniel. Sarap ito. Ano? Oh, try mo tong beer na to. Sarap. Lemon. Mr. Helterbrand, how do you do? Paano pag vegetarian? Mukhang natulog ka na naman. Ito yung dinner namin ngayon, guys. Yan. Ito po ang famous na vlogger, si Jen LeBron James ng Pilipinas. Lebron! So ganito po tayo sa New Zealand, tama? Ganito kami sa New Zealand. Amazing. Nag-steak night sa gabi habang naka-jacket. Yan ang paro. Tayo, malamig eh. Oh!